Okay, start tayo sa conversion of units. Yung wala mo ng wala mo ng per second at per hour. Yung basics lang muna para pagkadating dun hindi na medyo nakakaligaw. So, given sa atin ang hour, pinapaturn into seconds. The first step is maglagay ng over 1. And then, hanapin yung unit before hour. So, bago maging hours, ilan ba yung kailangan muna? Like, ano ba yung, like, unit na mas maliit sa hour? Minutes, diba? So, we multiply it by minutes. And then, sa baba yung hour, kasi opposite para makancel. And then, how many minutes is in an hour? 60. So, we just put that like that. And then, walang, dito, okay lang kahit meron ditong 1 o wala. Pero, if you like it like that, it's perfectly fine. Now, dahil hinihingi a second, we do the same thing. So, 60 seconds divided by 1 minute. Cancel cancel the same units, and then we are left with this 16 times 60 times 60 seconds. So, diretso na sa calculator. 16 times 60 times 60, we get 57,600 seconds. Huwag kakalimutan yung units kasi pag wala, mamalian yan isa. Anyway, dito tayo kay number 2. 41 kilometers into meters. So, 41 kilometers over 1 as always. And then, yung pag-convert, di ba, merong 1,000 meters sa 1 kilometro. And like, same process din. Cancel, and then kung ano yung matira, 41 times 1,000 meters. Makukuha natin yan ay 41,000 meters. So, ito na yun. Okay. Number 3. 1 hour plus 45 minutes. Ito mahalaga yung ganito kasi mostly kapag sa process, I'm expecting na bibigyan tayo ng dalawang given and then we have to add them to find the speed and velocity kapag process, I reckon. So, yeah, let's do this. Kapag ganito, unahin mo muna yung una. So, 1 hour muna tayo. 1 hour over 1. And then, ang sumunod ay ang before kay hour, minutes muna. So, minutes. And then 60 divided by 1 hour. And then, dahil pinapaturn siya into seconds, ulit lang natin yan. 60 seconds and then 1 minute. Cancel yung mga same units and then matitira ay 1 times 60 times 60 seconds or 3,600 seconds. Hindi pa ito yung final answer. Meron pa tayong ganito. So, gawin naman natin dyan. 45 minutes divided by 1 times minutes sa baba and then seconds sa taas. So, 60 seconds. Diba? Cancel ulit to. Ang matitira ay 45 times 60 or 2,700 seconds. Now, hindi to pag multiply. Meron, baka mapag-multiply nyo to eh. Nakalagay dito, add to. Add. So, ipapag-add lang natin yan. Diba? And makukuha natin ay 6,300 seconds. Yun yung final answer natin. Don't forget the unit. Always, don't forget. Now, number 4 naman tayo. 14,300 kilometers. Ay, 14,300 meters to kilometers. So, 14,300 meters divided by 1 times kilometers. So, meters sa baba, kilometers sa taas. And ilang meters meron sa 1 kilometro? 1,000. So, 1,000. Then we cancel units and then we are left with 1,300 ay 14,300 divided by 1,000. Huwag maligaw dito.
kapag nasa baba yung number, automatically divided siya dahil dyan, no? Ito. So, yeah. So, 14,300 divided by 1,000 kilometers. So, pag nilagay natin sa calculator, makukuha nyo 14.3 kilometers. Yan yung sagot. Okay? Now, last one. 480 seconds plus 9 minutes to 1 hour. Simula tayo kay 480 seconds. Divided by 1. Times seconds sa baba para opposite, and then sumunod kay seconds ay minutes, and then merong 60 seconds sa 1 minute. And dito wag kayo malikaw, baka yung iba ganito yung sulat. Hindi, kapag ka ano tayo, pag maliit papunta sa palaki katulad ng hours, from seconds to hour, always remember yung ano mo, like yung number ay nandito sa baba. And it also kind of makes sense, di ba? Kasi alam naman merong 60 minutes sa isang segundo, di ba? So, yeah. Yan. Then, convert natin yung minutes into hours. So, minutes sa baba, hours sa taas. And then, how many minutes are in an hour? 60. Yan. Sabay, ang matitira sa atin, pag kinancel yung mga units, ay 480 divided by 60 divided by 60 ulit. Okay? So, ilagay lang natin sa calculator yan. 480 divided by 60 divided by 60 ulit. Yan yung sagot. 0.1333 kung gaano makarami. Ano, dalawa lang muna. R. Pero di pa tapos. Meron pang 9 minutes eh. So, lagay pa natin dyan. 9 minutes over 1 times, punta tayo kay R, so minutes sa baba and then hours sa taas. Ilang minutes meron sa isang oras? 60. So ano tayo, cancel units and then divide. So 9 divided by 60, makakuha natin ay 0.5. So, wait lang, 0.15 pala, 0.15, and then R. Sabay ang ano dito ay addition. So pagka-plus lang natin yan. 0.13 times 0.13 plus 0.15, makukuha natin 0.28 hours. Yan. Yan yung sagot. So like, yeah, basically ganun lang. And a good way to think about kapag ka, ano, kung tama ba or mali yung paggawa mo dito is yung pagko-convert mo. Kapag ka galing ka sa malaking unit papunta sa maliit, ang tandaan mo, yung ano mo, number ay nasa taas. Kumbaga ito, oh, di ba? 16 or ganyan. Di ba? Yung number ay nasa taas. Kapag ka malaki papunta sa maliit. Same dito, ganun rin. Same rin dito, ganun rin. Pero dahil dito, galing tayo sa maliit, papunta sa malaki, ang number natin ngayon ay nasa baba. Kaya itong 14,300 meters, naging siyang ganito, diba? 14,300 meters. Ayan. Yung number ngayon ay nasa baba. Dahil from maliit to malaki. Same goes rin dito. Seconds and minutes, same as maliit sa R. Kaya, ang number natin ay nasa baba sa parehas na solution, di ba? And yeah, wag maligaw sa times. Kapag ka nasa baba, always divided siya. And yeah, that's basically it.